Pre, attention on unit 1070 first alarm location F Manalo, San Juan. Ako si Jefferson Limnagit, may weight na 440 pounds. Off muna. Hindi, medium lang. Hindi, off muna para hindi masyadong mahalo yung gulay. O yan, stock pa mo. Kain na! Kain na! Magandang gabi po. Ako po si Maril. Kain po. Oh, parang ang sarap naman ang kain natin. Hindi na namin napigilan, pasensya na kayo. Hindi nyo na napigilan. Opo eh. Eh kung hindi ko rin mapigilang makisalo. Pwede ba, ma'am? Sa hapagkainan, dito ko unang nakilala ang 34 na taong gulang na si Jeff. Minsan ako na nagdadrive. Ay, ikaw na yung nagdadrive. Oo. Pero dapat yung trabaho mo, ikaw yung humahabol. Kasama ka sa mga humahabol. Oo, boses na lang. Nilalakasan mo na lang. Nilalakasan Paano na lang halimbawa? po. Halimbawa, sige nga, pasubok nga parinig. Ma'am, hindi Sa naman sarap ng salo-salo, naging magaan ang aming kwentuhan kahit noon lang kami nagkita. Oo, penjay. Madalas ba ikaw yung naiiwan sa hapag pag kumakain kayo? Hindi naman, ma'am. Mabilis ako, ma'am, kumain. Mabilis ako kumain. Pero marami ka nakakain lagi. Yung kuha kong kanina, yung mga ganun. Para pati nga yung cups natin dyan. Yung cups natin. Hindi naman, biro lang, ma'am. Hindi itong cup mo. Hindi Basta itong 1 cup of Hindi rice. kumano, ma'am, eh. Kung paano, eh. Basta yung kanina, mga tatlong ganun, ma'am. Yung sandok doon. Pero bumabalik ka pa? Pag masarap yung ulam. Halata naman daw sa laki ng kanyang katawan ang epekto ng pagkahilig sa pagkain ni Jeff. 5 feet 9 inches ang taas ni Jeff pero pumapalo raw sa 440 pounds ang kanyang timbang, simbigat ng 4 na kabang bigas. Sasaya akong jeep. Tano, baka may makasabay ako rito. Asarin ako, uy, bandalawang tao ka. So, ginawa ko nun, yung alam kong malaki na ako, para hindi ako nakakaabala, pumutol ako. Lalo yung mga bata, syempre, hindi mo na pwede patulan yan. Anong sinasabi? Baboy, taba. Date mo lang, parang wala ka lang naririnig. Pero syempre, pag sa gabi, baka ka matulog, naisip mo yun. Hanggat maaari, di na lang daw dinidibdib ni Jeff ang anumang pintas o panghuhusga ng iba. Pag dinamdam ko ba siya, may magbabago ba? O di ba? Wala naman eh. Kumbaga, go lang ako. Doon siya hindi nakakaintindi sa akin. Malaki ko, okay lang. Kung ano, wala naman akong pakialam sa inyo. Hindi, kumbaga sa katwiran ko, hindi ako nagkakapera sa inyo. Yun. Ang pinagsaluhan namin ni Jeff nung hapong iyon, almusal pa lang daw niya. Sa hapon daw kasi nagsisimula ang kaniyang araw. Bilang Operation Supervisor ng Mayor's Action Command o MAC, leader si Jeff ng isang grupong namamahala sa Peace and Order sa Mandaluyong. Kasama sa kanilang trabaho ang pagronda tuwing gabi. Minsan pa Noong gabing iyon, sakto namang may nahuli ang grupo na pasaway na driver. Pamuliin natin na. Pag ganito, hindi nyo na kailangan bumaba. Hindi ba kasi alam naman nila yan kung ano violation, titikitan. Oo. Pero kung marami kaming napara, kailangan siyempre, kailangan Kailangan nyo bumaba. Baka sabihin naman ng grupo, pabigat, di ba? Maliban sa kanyang trabaho, nahihirapan din si Jeff sa ilang pang araw-araw na gawain dahil sa kanyang sobrang timbang. Nang bumisita ang partner kong si Rocco sa bahay ni Jeff, nakilala niya ang alalay ni Jeff na si Larry. Kwento ni Larry, siya raw ang katulong ni Jeff sa ilang personal na gawain. Pagka papasok po siya, pagkagising po, tapos magpapalagay sa akin ng petroleum jelly sa paa. Petroleum jelly, okay. Kasi hindi niya po abot yan eh. Sa pagpapaligo, tumutulong ka din? Minsan po, minsan dinalo ko po yung paa niya kasi hindi po siya makayuko eh. Yung paa, kinukus ko yung paa, pati yung likod. Kwento ng mga magulang ni Jeff,
Di naman daw siya mataba nung bata pa siya. Nung bata siya, ang ganda katawan niyan. Ang laki niya patingnan. Talagang yung pinipilit pa yan dating kumain bago mag-school. Nang magkolehiyo raw si Jeff, nagsimula na ang kanyang paglaki. At nang masabak sa trabaho, lalo pang naging out of control ang kanyang timbang. Yung pagkain niya, naging habit ng Ang buhay niya. Hanggang sa tumaba na siya. Oo. Niyayaya ko mag-exercise. Tuwing umaga, wala. Talaga mahirap medyo. Dahil pag natulog na, wala na. Hindi mo nagigisingin. Sa trabaho, wala raw pumipigil kay Jeff basta't pagkain ang pag-uusapan. Minsan pag adobo talaga ulam, yung mantika ng adobo, yun ang sinasabaw niya talaga sa kanin. Pero suspetsya ng best friend ni Jeff na si Mark, maaaring ituring na problema na talaga ang kawalan ng kontrol ni Jeff sa pagkain. Kasi yung 3 times a day, yun yung nakikita namin na nandito. Na marami. Oo. Marami yung kain niya doon. Paano pagka bago siya, siyempre, bago siya pumasok, merong mga pasimpleng nakain. Ano yun? Ayaw niya sabihin kasi baka nahihiya lang siya, ganyan. Siguro parang inaano niya na kinukonvince niya yung sarili niya na ito 3 beses lang ako kakain. Pero sa niya, may ginagawa siyang iba. Ayon sa isang psychologist, ngayong taon lamang napabilang sa mga psychological disorder ang sobra-sobrang pagkain o yung tinatawag na binge eating. Pag sinabi nating binge eating, they take in food until they are uncomfortably full. Yung busog na busog talaga. And then after having done that, merong konting feeling of guilt ba? Talaga, concern na talaga kayo kay Jeff. Talagang concern tayo dyan. Wala pang pamilya yan. Wala pang apo dyan Ano pong reaction niyo? Na magkaroon ka ng takot sa katawan mo. Kaya lang, napakahirap magpapayat. Ano sabi ng mga magulang mo? Ipapayat. Hindi sila gumawa. Hindi, joke lang. Mahirap talaga. Mahirap magpapayat. Hindi naman ganun kadali.